Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Chin Rodriguez, Mamaya sa Great Channel. A faith healer, also matarder. So ngayong hapon, natatagan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of August 24 hanggang August 31 for the sign of Capricorn. So, Capri, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga hagilap? So, guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kundi lamang po makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manabalik sa inyo. So let's see what is the messages, advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Capricorn. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay mo, Capricorn, ng ating mga hagilap? So, ito na. Tutunghayan na natin yan at alamin. Angel Spirit, please give me information pa. So, this is something, a chariot card. No? You need to take an action for this or something. This is a time, no? Time will come. This is something, a movement, paggalaw ng eksena, no? Unti-unti nang, kumbaga makikita yung magiging resulta or unti-unti mo nang masisilayan lahat ng kaganapan sa buhay mo or ginagalawan mo, no? Parang unti-unti na nagkakaroon ng development, no? Transition. And kasi sinasabi dito, this is something, a page of coin with an investment, no? Kumbaga kung saan ka nag-invest, kung saan ka kumbaga saan mo pinuno ng oras at panahon mo, saan mo ginugol yan, kung ano yung mga bagay na ginagawa mo, ay this is something, a bounce back for you or something, a consequences. Now, ito na yung movement ng paggalaw ng hustisya or ito na yung paggalaw ng mga magagandang eksena. So, let's see. Additional messages. So this is something, that card for a transformation. I told you. So this is something transformation na unti-unti ng pagbabago na magaganap, no? Kumbaga tinatapos na yung mga yugto ng lungkot-lungkutan, yugto ng mga trahedya, sakuna, or ano man tong mga pinagdaanan, no? Kumbaga tinatapos na. At sinasabi dito, this is something, a new beginning coming in for you. So let's see. Ano kung sinasabi ng faith? See? Sinasabi dito na dahil sa pananampalataya at tiwala mo, lahat ng mga bagay na nangyari, kumbaga nag-unfold na siya naturally. Na kumbaga, hindi mo man hinihingi, hindi mo man hinihiling, binabagsak na mismo sa harap mo ang totoong tunay na mangyayari. So let's see. At sinasabi sa'yo dito, this is something na Four of Cups, that just be a re-evaluate, guys, no? Just be a re-evaluate or analyze, no? Yung mga bagay-bagay bago ka mag-take ng action. Nandito na tayo sa something moment. Yes, of course. Yun na yung paggalawan, unti-unti ng, kumbaga, mababago, or unti-unti ng magkakaroon ng pagbabago na magaganap, no? O maaaring ito na yung maaaring pagbabago. At sinasabi sa'yo dito, this is something Four of Cups by re-evaluate. May mga bagay lang na kailangan mo munang pag-isipan or pagmunihan para na sa ganun, walang aos sa pao. So, let's see. And because this is something, an Eight of Cups, for moving on or getting away from this situation, na kailangan nyo ng, kumbaga, pakawalan or isurrender lahat ng mabigat or yung mga bagay na pasanin or obligation or maaaring mga pinagdaanan nyo, no? So, let's see, guys, no? What is additional messages with the Chariot card? So this is something that because with an offer, proposal. So this is a lot of offer coming in for you na parang nag-represent excuse me, parang nagre-represent dito ng something horse, no? What is the horse talking about or something it's all about? No, this is all about lucky. No, this is something spirit. No? It means, kumbaga, this is something two joining forces na nagbibigay ng information sa'yo with the spirit guides, no? Kumbaga, ginagabayan ka natin ng ating angel spirit. Ito yung mga offer na talagang para sa'yo talaga. So, let's see what is the Page of Cups. Page of Coin, sorry. The Page of Coin or something, a Page of Pentacles, represent the Sun card. Just something, a transmutation or purification, paglilinis. No? Ito yung magbibigay kaliwanagan sa lahat ng mga bagay o kaganapan sa buhay mo. This is the time, no, para i-evaluate or something, this is something evolution, no, or something na parang babaguhin or ito na yung unting pagbabago. No, na parang, kumbaga, dahil sa kumbaga, pagtsatsaga mo or dahil sa
pagtitipid mo or something, kung ano man yung mga bagay na ginawa mo na nagbigay sa iyo ng sacrifices. Ito na yung this is the moment for rebounds, no? Para ito na yung pagbabalik or para yung parang magba-bounce back na lahat ng eksena. So let's see what is the death card. So that card represent the 10 of coin. Nag-represent the 10 of pentacles. So this is something in long-term success and long-term investment for financial security. Na kumbaga magkakaroon ka na ng kumbaga pang matagalan for financial or either financial freedom or sinasabi dito na matatapos na yung kaguluhan pagdating sa finances. So this is the moment na parang kumbaga pang matagalan na to. Ito na yung magbibigay ng pagbabago. No? Kumbaga babaguhin na at magbabalat eksena ng 'di ba? Ang sitwasyon ito na yung totoong balat ng buhay mo, 'di ba? Ito na 'yon. So let's see what is the five of the faith, no? Represent the fool. Ibig sabihin dito, dahil sa pananampalataya mo, sinubok ka. The fool card is something, a process and progress, no? Or something sinubok, no? Yung tiwala na pananampalataya, that because of your faith. Diba? Kumbaga, this is a leap of faith and this is a something of faith. So, it means, kumbaga talagang sinubog yung pananampalataya at tiwala mo kung hanggang sa kakakapit. Diba? Kumbaga, this is the moment na parang, kumbaga, paglilinaw na dahil sa pananampalataya at dahil sa pagkapit mo sa poong may kapal, eto na, 'di ba? Liliwanagin lahat ng mga bagay na nasa hanay mo. Ito na yung pagbibigay ng kaliwanagan, pagbibigay ng impormasyon para maunawaan lahat ng mga bagay-bagay sa paligid mo. At ito yung mga bagay na ibibigay sa mismo sa harapan mo na hindi mo na kailangan hilingin pa, no? Ipagkakaloob niya na. So let's see what is the Four of Cups. The Four of Cups represent the Six of Coin. This is a something giver receiving something by the universe. Ito na yung pagtanggap, no? Kumbaga, unti-unti mo nang matatanggap. Kung may pagbibigay, may matatanggap. So, ibig sabihin, kung ano yung binigay mo, siyang maaanihin mo. Diba? Tulad na sinasabi, giving and receiving. So, that's it. Kumbaga, ito na yung pagkakaloob na dahil sa pinagkaloob mong sakripisyo, dahil sa pagtsatsaga mo o dahil sa pasensya mo ng kakaba-haba. This is the moment for waiting for. This is it, guys. So let's see what is the Eight of Cups. The Eight of Cups represents the Tree of Life. So something branches, no? This is something branches. Kung may branches of science, this is a branches of life, no? Kumbaga ito na yung branch ng buhay mo na kumbaga sa dami mong pinagdaanan na kung ano-ano man yan, no? Iisa pa rin yung patutong, isa pa rin yung kumbaga nandun ka pa rin sa dulo ng liwanag, no? Ito na yung bibigyan linaw sa lahat ng mga bagay na kumbaga, realization at the same time evaluate na parang pagpakawala no, ng mga negatibo sa paligid mo na hindi mo na parang piniplis yung sarili mo sa mga bagay-bagay bago sinusurrender mo na to sa ating divine or spirit guides. So, yun na yun. Kumbaga, nagkaroon ka na enlighten na, okay, kumbaga, kung may mga bagay na hindi pa para sa akin, this is it. No? Parang pinakawalan mo, binitawan mo. So, ito na yung pagkakalob sa'yo. So, let's see what is a chart card and the Knight of Cups. Because this is something an effort, no? Be mature and being grounded, no? Kumbaga maging mature ka sa mga decision, maging mature ka sa lahat ng mga kaganapan dahil dito may mga bagay dito na babaguhin na yung sitwasyon o standard mo, no? Kumbaga kung asan ka man ngayon, ito na yung magpapawindang at magpapabago ng kinabukasan mo. So let's see what is the Page of Cups and the Sun card. Represent the Queen of Wands. So something confidence, no? Kumbaga kailangan malakas ang loob mo. Or either ito yung nagbigay ng kalakasan sa pagkatao mo na kumbaga hinubog ka no? Hinubog ka ng panahon at pagkakataon. So this is the moment na para kumbaga buhayin yung sarili mo mula sa pagkalugmok, mula sa pagkadurog, no? Kumbaga lakas makasindakin si Barbara. Kumbaga ito na yung pagbangon So this is the revenge, no? The being successful. So let's see. What is the Death card that requires the 10 of coin? The Death card requires a 10 of coins represent the temperance. So this is the moment, the perfect timing for you. This is something unhealing. Kung big sabihin ng temperance for a perfect timing. So this is a rainbow. Now after the storm, this is a rainbow na nagre-represent the something kumbaga hope. No? Kumbaga may pag-asa. Akala mo yun na yun? Nagkakamali ka. Hindi ba pa talaga totoong alam ang eksena? So let's see. What is the fate and of course the Fool card? So this is something in Knight of Swords. So see, isa sa nagbibigay ng kumbaga
kahirapan sa'yo ay yung pagiging kumbaga, pagiging paranoid mo. Or kumbaga, nagkakaroon ng anxiety, sleeplessness, but that because of your negative thoughts, no? Kumbaga, it's something illusion, no? Ibig sabihin dito, drama, no? Kumbaga, ikaw din yung kumbaga, kung hindi mo tutulungan yung sarili mo, walang bago sa sitwasyon mo. Ibig sabihin dito, masyado ka na nagiging dramatically actress or actor, guys. So, parang sinasabi dito, kailangan mo nang wala nang drama-dramahan. Diba? Ora-orada na, kara, ganon. Kumbaga, kailangan mo nang bumangon. Hindi mo na kailangan, kumbaga, magpakalugmok, mag-isip-isip pa, kailangan hanapin mo ang solusyon, hindi ang problema. So, let's see what is the Four of Cups, because the Six of Coins. Represent dito ng the Palace of Swords. So, this is a lot of negativities around you. No? Nandun na tayo sa struggles, and of course, sa failures. At the same time, sinasabi na Palace of Coin. So, there's a lot of struggles, no? Kumbaga, nakaranas ka ng mga pagsubok or mga hinanakit or something pinagdaanan. But, eventually, kung mayroong sacrifices, so, ibig sabihin, may pag-aani. So, tulad ng sinasabi ito, giving and receiving something the universe. Kung may mga pasanin, bigat, obligasyon, sakripisyo, paghihirap. So, ibig sabihin may masaganang darating sa buhay mo. Yun na yun. So, tingnan mo yung, kumbaga, positive side of your situation or being optimistic. No, kailangan lagi kang positibo na. Kumbaga, kung dati negatibo ka, ngayon positibo na ang hatakin mo. Mas dun ka naaani ng mga biyaya. Now, let's see. This is something, a wheel of fortune for the Eight of Cups and the Tree of Life. So, it means that the Eight of Cups is something letting go or surrender. Ito na nga, no? Ang pinaka-totally dito is something surrender or pakawalan. No, bitawan. No? Hindi mo kailangan mag-singkit sa lahat ng eksena. Kumbaga, this is something branches. So, ibig sabihin dito, kumbaga, yung branches na to, it means that negativities, no, nung nakaraang eksena mo or etong situation mo na to, this is a full of negativity. So, what is the branches of all that negativity? So, it means failure, disappointment, rejection. So, lahat ng mga bagay na ay naaangkop sa negativities. So, lahat ng aspects na yan, it's all negativities. So, kumbaga lahat ng mangyayari sa buhay mo, lahat ay negatibo. So, kung magiging positibo ka, ano mangyayari? So, magiging positibo lahat ng mga nasa eksena mo. Ganon. Kumbaga, hakatakin mo siya at babagoy. Parang nasa ugat niya ng eksena. No, kung hindi mo puputulin yung ugat, hindi siya mababago at hindi, kumbaga natin mabuhay yung ganong negativity. So, it means, paganahin mo yung positibo sa buhay mo para maging maganda na at daloy ng eksena mo. This is something the Wheel of Fortune. Dito na papasok ang Wheel of Fortune, guys. Ito na yung sinasabi ng pag-ikot ng kapalaran. No, hindi laging nasa ilalim ka. Ito na yung panahon ng pagbangon. Ito na yung panahon ng pag-angat mo. No? Kumbaga, akala mo nandoon ka sa part na lagi ka nangungutan, lagi ka nahihirapan. No! Kumapit ka dahil iaangat ka na niya. So, let's see. What is the outcome of this story? Ang pinaka-outcome is the Two of Wands, no? Being choices, no? Tulad ng sinasabi ko kanina, nasa sa'yo yan kung pipili ka ng tamang landasin or negativities na magsusunog sa'yo patungo sa impyerno. Kanang gala, parang, kumbaga, like, kumbaga, magdadala sa'yo ng sacrifices or panghabang buhay na sakit ng ulo, no? Ibig sabihin dito, doon ka sa liwanag, no? Kumbaga, tahakin mo yung landasin na yan, pero kailangang pumili ka ng isang bagay na alam mo magbibigay ng liwanag sa'yo, no? Patalasin ang iyong imahinasyon, basagin ang ilusyon. So, let's see what is the outcome. Additional messages. So, this is something an Ace of Wands for your new beginning. So, ito na magbabago na ang simula. No, tulad nitong hayop na to or something like that na parang kung andun ka sa situation ng kumbaga ginagaya niya yung kulay or ginagaya niya yung eksena, ito yung hayop na parang nag-iiba-iba ng anyo. So, ibig sabihin, ganun ang gawin mo. Kumbaga, baguhin mo at pakiramdaman mo yung mga tao sa paligid mo. Kumbaga, hindi mo kailangan, kumbaga, maging transparency sa kanila. Bagkos kailangan mo, kumbaga, pakiramdaman sila kung itong tao na to ay totoo o hindi. No, baka nagbabalat kayo lang. So, let's see. And because this is something that Seven of Coins that brings you harvest time. Ito na yung moment for the outcome na pag-harvest na lang. Kumbaga, iuhulog na mismo sa, 'di ba, sa harap mo lahat ng mga bagay na what you deserve. So, let's see. Additional messages tayo pagdating sa career. Oh, ang ganda ng reading mo, guys. For the career, so this is something Seven of Wands. So something protections. Now, protection na mo yung sarili mo laban sa mga negatibo. At ito yung sinasabi pagdating sa negosyo, hanap buhay mo. Protection. Ibig sabihin dito, napapalibutan ka ng mga taong naiinggit sa'yo or may mga taong napapalibutan ka na gustong pabagsakin ka. So let's see.
And this is something of Four of Coins. So see, protect your power, protect your energy, protection mo yung finances mo. So see, kumbaga ito yung nababalot ng liwanag ko, ikaw yung magbibigay silbing liwanag. Kumbaga, alam mo na sa sarili mo, alam mo na sa kung ano yung nangyayari behind your back, na may nagbibigay ng kamalasan sa buhay mo, sa families mo. So ano yung kailangan mo maalisin? No, yung mismong ugat, kung saan nanggagaling lahat ng kaguluhan. So let's see, additional messages. Kaya nagkaroon ng bankruptcy, guys, sa pagdating sa negosyo hanap buhay mo, binigyan ka ng pampamalas. This is something, I told you, this is a hermit card with the spiritual enlightenment or spiritual awakening. So, parang nire-recognize or something na talagang parang dinidefine dito na parang mayroong kinalaman talaga spiritual. Diba? Kumbaga, mayroong talagang kinalaman dito about sa black magic. So, binigyan ka talaga ng sumpa or pampamalas sa negosyo mo. Kaya nagkakaletse-letse ang hanap buhay or finances mo. Kahit anong kayod mo, walang hindi makakaahon. Alam mo ka bakit? Kasi nandun, may ginawa sa iyo eh. No, ayun yung kailangan mong gawin, proteksyonan, tapusin ang ugat ng eksena. So let's see. Additional messages about sa love life. Sa love life mo about sa Ace of Aussie, Ace of Coin and the Ace of Cup. So it means connected ang love life and career mo. So ibig sabihin dito, this is a big opportunity. Lapitin ka ng pera. Mabilis sa yung pera. Mabilis lang mawala. Kasi may naiinggit. This is something an evil eye. No? Kumbaga, wag ka nag-share ng thoughts, guys. No? Wag ka nag-share ng information ng tungkol sa pera at love life. Kasi, or even sa social media, guys, don't post anything. Kasi, kumbaga, hindi lahat ng friend mo ay natutuwa sa success mo. Kumbaga, yung iba dyan, kumbaga, pinagdarasal ang pagbagsak mo or hinihintay ang paglagapak mo. No? So, let's see. Additional messages tayo about sa love life. Isa pa. One more card, please. And because this is something a Two of Coins. So, see, maging balanse ka. Pakiramdaman mo. No? Kumbaga, gamayan mo kung sino ang totoo at hindi sa paligid mo. So, let's see additional messages about sa health. Sa health mo naman, this is something an Eight of Coins. So, see, focus. No? Being dedicated sa ginagawa mo at the same time, this is something of Six of Cups. May gumagawa nga sa'yo. So, it means a friend or kamag-anak to. No? Kumbaga, this is something health issues na para hindi ka makapagtrabaho. Ginawang ka para hindi ka makapagtrabaho, guys. So, let's see, guys, now, what is additional messages with an angel spirit? For yin and yang oracle card tayo, no? For yin and yang oracle card. This is something journey, guys, no? Kumbaga ito na yung tatahaking mo landas eh. No, kumbaga journey mo this is your parang linya or parang path mo, no? This is your path, road to success. And this is the path this is your path, no? Para ito yung daan mo na maraming balakid, maraming mga taong kumbaga hihilahin ka at susubukin kang pabagsakin. Diba, magpapatinag ka ba? This is something harvest time. See? I told you so talaga. This is something harvest time. At the end of the road, guys, meron ditong, diba? Kumbaga, meron talaga dito success. And this is something higher self. Activation. Ina-activate ka lang. This is something spiritual problem. Walang problema sa finances, sa health, or something sa love life for you. Ang problema spiritual. Siya yung nagbibigay problema. Kaya ka nagkakaproblema about sa lahat ng aspeto na yan. Kasi, konektado yan sa ginawa sa'yo eh. Ayun yung kailangan mo solusyonan. So, let's see. What is the synchronicities? What is the synchronicities, guys? This is the father. Oh, ibig sabihin na father figure. Oh, ibig sabihin connected dito sa pamilya ng tatay mo. No? And because this is something soulmate connection. Oh, see? This is something soulmate connection. Soulmate kayo ng person mo. Ibig sabihin dito malaking inggit sa pamilya mo ang pamilya ng tatay mo. Kamag-anakan nyo to. No? And this is storyteller. Sabi ko na eh. May chismosa. May chismosa kang tiyahin o tsuhin. Or something, mga pininsan. No? Mga kamag-anakan mong itsosera. Charis. Kung mayroon kang ganon, ha? So, let's see what is the magical fairy messages. May naghahatid ng mensahe. Kaya wag kang guys, wag kang nagbibigay ng information. Kasi itong taon na to, na hinahatid dun sa gumagawa. No? Lahat ng mga nangyayari say, this is something love life. See, ang laking factor dito na maaaring connect. Laking factor nito na maaaring, kumbaga, kaya nasira ang inyong relasyon ng person mo is, kumbaga may gumawa sa inyo. Connected with the love life and this is a winter. The answer to your prayers or the answer is here. Now, parang sinagot na lahat ng katanungan mo ngayon. So, let's see.
What is additional messages with the Money Move Oracle deck? Pagdating sa finances, represent the wealth. So see, kasaganahan talaga. This is a keep up the a great work, no? Kumbaga sinasabi dito, pagdating talaga sa trabaho, pagdating sa ano, wala ka rin masabi sa'yo. No? Kumbaga talagang nandito no? Kumbaga nasa sa'yo yung kakayanan at katangian, no? You are being gifted for creativities, for imaginary eksena. Kumbaga, matalas ang isipan mo, even your knowledge. And this is something celebration. No, kumbaga may mga celebration dito, guys. No, may mga magaganap na celebration. Mag-ingat ka, guys, kasi may mga pagkain talagang pinapakain sa'yo. No? Siyempre kamag-anak, no? Just be aware, guys. And this is something limitation. See, oh my God, binibigyan limita ka, no? Binibigyan ng limitation sa'yo na kailangan mo na pakawalan yung mga bagay-bagay. Let go of your worries, no? Fear and doubt. Alisin mo daw yan. Isa sa kumbaga, nagbibigay ng, kumbaga, loss of self-esteem yung bagay na yan. So, let's see. What is the energy represent what? What is the energy? Represent the temple path. So, see? Kumbaga, this is a discoveries. Now, marami ka madidiscover. Marami ka talagang malalaman dito. Lahat ng mga bagay sa paligid mo, unti-unti ng, kumbaga, masasagot yung katanungan mo. And there's a cornucopia. This is a fruit and vegetables. No? Kumbaga, kailangan mo fruit and vegetable or dinaan to sa pagkain. And this is an angel of strength. No? Kailangan mo maging malakas, maging matibay, lakasan ng pakiramdam. So, let's see what is Archangel Michael messages. And this is a let go of fear now. Alisin mo yung takot at pangamba mo. Kasi isa sa nagiging balakid dyan yung pangamba mo at takot mo. Na parang bumibitaw ka na at parang umaayaw ka na. Now, this is something romance, guys. Now, this is a romance angels. Now, this is something guidance. Now, ginagabayan ng iyong about sa love life mo. And of course, sinasabi dito with the self-respect. Kailangan mo respetuhin yung sarili mo, ha? Nawawalan ka ng respeto sa sarili mo. Parang nawawalan ka rin ng, kumbaga, tiwala sa sarili mo. So, let's see what is the angel's answer. For the angel's answer, represent what? Success. Now, magsasuccess ka talaga at the end of the time, guys. And this is a recovery. See? Kumbaga, makaka-recover ka sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo ngayon. At yung mga bagay na yan, magiging kwento na lang yan. And this is something, not the right time, pero hindi pa napapanahon sa ngayon. Magsasuccess ka, makaka-recover ka. This is, but you need to do something na kailangan mong putulin yung cords na nagbibigay ng kamalasan sa'yo. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. And this is a transformation. Na kumbaga magkakaroon ka na ng transformation, pagbabago. And this is a shielding. See, protection at paglagaan yung sarili mo. Now, visit the void. Kailangan mong putulin, tigilan na at, diba, tapusin na. And this is the truth reveal. See, malalantad at maliliwanagan at malalaman mo na kung sino at kung ano ba talaga kung ano yung nangyayari sa'yo. For the angel's answer, for the chakra messages, a gratitude. Now, be thankful kung ano man yung nangyayari sa'yo. No? And because this is something release, pakawalan at bitawan na. No? And this is something acceptance. May mga bagay na kailangan mong tanggapin. No? Ang kakayanan, kaalaman. No? Nagkakaroon na ng spiritual activation for your intuition and predictions. No? So, let's see what is additional messages with the Moonology. Nothing will come in this situation. Walang mangyayari sa situation kung hindi nga magte-take ng action. And communication is the key. So, kailangan mo makipag-communicate ng maayos, guys. Kasi dun sa pakikipag-communicate, dun mo malalaman kung tong tao na to ay totoo o hindi. This is something that card. Now, this is an ending and a new beginning. May mga bagay na matatapos na. May mga bagay na magsisimula na. And because this is something grip, no? This is something losses, no? Kumbaga may mga bagay na nawawala sa'yo o may mga bagay na inaalis sa'yo. No? It's an opportunity. And of course, dapat tinatanggap yung mga bagay na gano'n. Na, kumbaga may mga bagay na mawawala, aalisin sa buhay mo. No? Plan yun ni God. So, let's see what is the Romance Angels. So, this is a release your ex. Kailangan mo na pakawalan yung ex mo, ha? And this is a children. May, kumbaga naiipit sa sitwasyon mo yung mga anak mo. For Archangel Raphael messages.
And diet is more important here. So, kailangan mo mag-diet, no? Kailangan mo na mahalin yung sarili mo. Baka lamon ka ng lamon, lubobo ka na, or else. Kailangan mo mag-diet. Additional messages. And this is a leadership. Take charge of situation. Kayang-kaya mo solusyonan. Kayang-kaya mo tatapusin, guys. And this is something builder. Na pinapalakas ka lang. Yung pundasyon mo. Pinapalakas ka lang at pinapatibay ka lang ng ating Panginoon. Lahat ng mga bagay na yan, kapag naunawaan at nalaman mo yung pinababatid at dinahatid na mensahe sa ating gabay, sinasabi ko sa iyo, papanalo mo to. Additional messages. And this is the great severing for anger and conflict. No? Kumbaga, kaya nagkakaroon ng komplikasyon dahil, kumbaga, inaano nito para maging yung tension, no? Para mabilis kang magalit, para mabilis kang mabugnot, or para mabilis kang matuliro, o mabilis kang mainis, mabilis kang kumbaga nawawala yung pasensya mo, gano'n. This is something, maiksi ang pasensya mo, and this is something the golden children, rare gift, na may regalo sa iyong universe. Now, this is something rare gift, na may regalo sa iyong universe or something spiritual, strength or spiritual abilities. Now, may kakayanan ka. For Jesus' loving quote said, nothing shall be impossible to you. So, ibig sabihin, wala imposible pagdating sa'yo. Kayang-kaya mong tapusin yan. So, let's see what is the angel's number. For the angel's number, represent what? 23, 23, 4 endless cycles. So, see, oh my God, ito na, diba? This is something, there's some truth you're resistant to accept over and over again until you're tried to restrain beyond depression. It takes decision to live life for yourself. Life is all about fashion, then you make a change, the world around you follow. So see, kung hindi mo babaguhin yung sistema at hindi mo babaguhin ang ugat ng eksena na to, walang mababago sa sitwasyon. Iikot yung kapalaran na at paulit-ulit yung mangyayari. Kaya sinasabi ko sa'yo dito, wasakin, putulin ang nagsisilbing ugat ng negativities or sinasabi na sumpa sa buhay mo. Kasi kakalat to. No, kumbaga, gagapang to hanggang sa mga anak mo, gano'n. Gano'n yung mangyayari. So, let's see additional messages. Angels, please give me information pa. And this is something consciousness. See, today, I pay attention to every thoughts and feeling that I manifest. My outer world reflects my inner consciousness. I pour the light of my awareness on my most constructive thoughts so they will grow and produce the experiences I want. Mindful of what I create in this universe, I become an expression of divine light. So see, kumbaga binibigyan ka ng impormasyon na kailangan mong pakinggan, kailangan mong makita, kailangan mong makiramdam, kailangan mong tingnan yung mga bagay na nangyayari sa iyo, na there's something wrong, na there's something information na kailangan mong malaman, okay? Or kailangan mong kumbaga makiramdam, ganon. May hinatid with an angels, number, angel signs, synchronicities, visions, intuitions, daydream, no, maraming mensahe ng ating mga gabay na pinababatid sa iyo, kaya makinig ka. Pansinin mo kung ano yung nangyayari sa paligid mo. May binibigay na mensahe sa iyo at hinahatid ang mga gabay sa iyo. So guys, this is something, a weekly gabay for the month of August 24 hanggang August 31 for the sign off. For the sign off, Capricorn. So, Capri, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik liglig na guumapaw na biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!